Okay, may gagawin tayo. Ito, Pocoda. 32 inches lang ito. Ang problema nito ay may power naman siya, may standby red naman siya. Ang problema, ayaw siya mag power on. Yun, no? Parang nagbi-blink pa yung ilaw niya, kumukurap-kurap. So yan yung problema niya. 32 inches, buksan natin. Ito yung model number niya, Pocoda 3201DC. Ito naman yung kanyang mainboard. So ang problema nito ay parang kumukurap-kurap yung ilaw niya, yung standby niya dito. Standby niya, yung indicator na red, kumukurap-kurap. Ang gagawin natin dito, check natin yung supply natin kung mayroon tayong 12, 5, 3.3, 1.2, 1.8. Yan ang supply ng ganitong board. Kung kompleto lahat ng supply nun, tapos ayaw mag-on, ibig sabihin maaring may problema yung ating CPU. Pero kung may missing na supply or mababa na supply, pwede yun yung dahilan kaya ayaw mag-on yung ating unit. So check natin yung ating 12. Ito yung 12 natin. Yan, may 12 volts tayo. Ito naman yung supply ng backlight natin or standby na supply niya. 27. So pag nag-power on yung unit natin, tataas yung supply niyan. Depende doon sa ilaw na nakakabit sa kanya. Auto volt naman yan. Nagre-reduce naman siya, tataas or pababa. Depende doon sa ilaw na ginagamit. So dito tayo ngayon sa supply ng ating mainboard. Check natin tong coil na ito. Okay. So mayroon siyang 5 volts. Okay, pasok yan. Tapos makikita natin dito mayroon din isang coil dito, ano? Ito, isang coil na ito. Check natin kung ilan yung supply nito. Yan ay 1.1 volts. So okay na rin yan, pasok na rin yung supply na yan. Mayroon din ditong IC na ginamit. Number niyan ay 1118. So yung IC na ito, ang supply nito ay input 5 volts. Tapos yung output niyan, isang 3.3 saka isang 1.8. So dito pa lang sa IC na ito, malalaman nyo na kaagad kung bakit ayaw mag-on yung unit nyo. Or bakit naka-standby red lang siya, ayaw mag-power on. So malalaman nyo kaagad yan. So check nyo lang yung input nya dito. Dito yung input nyan. Yung 5 nya. Ito, kahit dito sa capacitor mayroon na yan. Yan. So mayroon siyang 5, ano? May input siyang 5. Tapos yung out nito, itong dalawang paa na yan, 3.3 yan. Tapos yung dalawang paa din na yan, 1.8 naman yan. Okay? So check natin itong 3.3 natin kung mayroon. Yan. So mayroon siyang 3.0. So masyadong mababa yan. Ito kasi kailangan magkakaroon siya ng output na 3.3 or 3.29. Pwede pa yon. Pero kung nasa 3.0 na siya, masyadong mababa na yan. Tapos ito naman, check natin ito. Mayroon siyang 1.8. So automatic, pag mayroon siyang 1.8 at hindi pa ito nakamodify yung 1.8 natin, hindi magbubukas yung unit natin. Kasi kinokontrol ng IC na to yung operation ng 1.8 nito. Dapat pag sinaksak mo yan, magkakaroon yan ng supply na 3.3, 1.8. After mga 5 seconds, dapat mawawala yung 1.8 dito. Yun. Pag nawala yung 1.8 dito, pwede mo na siya i-power on. Pero kung may 1.8 pa rin dito, hindi talaga siya mag-power on. Okay? So kung kompleto lahat ng supply mo, 5 nya, 1.2 nya, 3.3 nya, 1.8 nya, kompleto lahat, walang mababa na supply, kahit point, normal. Try nyo tong initan. Painitan nyo siya, tapos testing nyo kung gagana. Pag gumana siya, ibig sabihin may problema itong CPU nya. Or minsan, kompleto ang supply naman, ayaw naman mag-on. Check nyo rin itong crystal nya. Ang supply ng crystal nito umaabot lang ng 1.4 or 1.6 magkabila ang paa.
Pag walang supply yan, ibig sabihin hindi rin mag-on yung ating unit. May problema din yan. Okay, so gagawin natin dito dahil na-detect natin ang issue niya ay 3.0. So, modify natin tong 3.3 niya. Kung wala kayong yung 1118 na regulator, pwede nyong i-modify ito sa regulator na 3.3, 5 volts input. Yun yung gagawin natin para hindi na natin ito babaklasin pa. Okay, so susunod natin gagawin dyan ay kakat natin yung circuit dito. Yan, makikita nyo nakakat na yung circuit na yan. Bali yung circuit na yan wala nang connection yan para dito. So dito tayo maglagay ng 3.3 natin, tapos ground natin ito. Tapos ito naman yung 5 volts natin. Okay, okay, so ito na. Bali na-set up na natin siya, no? So ito yung ground natin. Tapos nakalagay yan sa baba ng pin ng ating 1117 na 3.3. Tapos yung gitna niyan, yan yung ating 3.3. Hindi ko muna siya ikinabit. Tetesting natin kung tama yung supply na lumalabas dito. Tapos itong nasa taas na pin, yan yung 5 volts niya. Dito nakatap. Okay, kuha pa natin. So, itong video natin para sa mga newbie ito na medyo hirap pa sa repair, ano? Kasi mayroon pa rin tayo nakikitang na mga post sa grupo natin na medyo hirap pa rin sila mag-repair pag mga ganito ang problema. So, ito yung ating 5 volts. Yan. So, naka-in na yan. Ito naman yung ground natin. So, check natin yung out nito. So, wag niyo muna ikabit yung out niya bago ang lahat, ano, kasi maaring mali yung output niya, sayang naman, madagdagan yung problema mo. Okay, so nakikita nyo 3.3 na siya, no? So ikabit na natin yan dito sa kabilang pin. So ngayon walang supply yan ngayon. Pag nag-tester tayo dyan, wala tayong makuhang supply. Yan, no? At 0.2 lang, ano? Yan. Kasi nga kinat na natin yung circuit na yan. So dito mayroon pa tayong makuhang supply dito 3.29, no? Yan. Pero pag may load yan, babagsak yan. Ito naman yung 1.8 natin. So mayroon pa rin siyang 1.8. Okay, bunot muna natin. Tapos kabit natin yung 3.3 natin. Okay, so yan na. Nakabit na natin yung 3.3 natin dito. Tapos yan na yung ating regulator, ano, naka-heatsink na rin yan dito. So ginamit nating heatsink ay yung backlight, yung board ng backlight natin, yung mga sira na. Pinuto lang natin. Yung aluminum mas maganda. Okay, saksak natin ulit. Yan, nakasaksak na yan. Check ngayon natin yung output nito kung ilan. Okay, so makikita nyo mayroon na siyang 3.3, ano. Yan, 3.3 na yung output niyan. Fix. Tapos check natin yung 1.8 natin. So makikita nyo yung 1.8 natin ay wala na, no? Yun, no? Wala na siya, no? So ibig sabihin nag-operate na yung ating system para mag-power on. Pwede na siyang i-power on kasi missing na yung supply ng 1.8 nito. Ayan. Okay na. So try natin i-power on. Titingnan natin kung magbubukas. On ko lang. So parang supply din yung pindutan dito. Yun. Diba nagdilaw na siya. At lumabas na yung pokoda niya. Yan. So naka HDMI 2 tayo. Okay. So okay na yung unit natin. Yan, oh, no signal. Yan. So yun lang naging problema niya. Yung 3.3 niya. Medyo bumaba ng point lang. Okay. So ito na. Final test na natin tong pokoda natin. So ginawa ko rito ay sinet ko na sa auto on, no? Antayin na lang natin siya mag power on. Yan, so nag on na siya. Okay na. Yan. Okay na. So may problema lang yung screen nito, nagkaroon ng scratch, ano, sayang. Pero pwede naman, scratch na naman, di naman basag yung glass niya. Yung na-scratch lang yung pinaka-plastic niya, yung pinaka-polar niya.
So okay na siya. Yun lang ang naging problema niya.